Layo ko lang po ito kasi baka po bigla akong lumikot eh. Hindi naman ako malikot, di ba? Ayan, good morning po sa inyo lahat. Binati nyo na po ba yung katabi ninyo? Ayan, pakibati nyo ulit. Taas po ng energy nila, no? Hindi po sila. Yung kaninang nag praise and worship tayo, no? So, sobrang mga kabataan, no? Sobrang taas po ng energy. Tapos, yung nag-special number, nagustuhan nyo ba yon? Palapak naman po ulit. Ano po, mga sobrang layo na po na generation sa amin, no? Pero nakikita po natin na very active sila, very energetic sa Panginoon. At hindi ko po mapantayan yung energy din ni Sister Leia, no? Parang talagang sobrang Baka po kayo antokin kasi pag ako na nagsasalita, no? Kasi medyo malumanay po ako. Ayan. So, dako na po tayo sa ating pakikinig naman ng message ngayon, no? So, engaging the lost at ang ating preaching series ay becoming a disciple maker. So, last na po natin ito sa series na becoming a disciple maker. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, ano ba? Disciple maker ka na ba? Sige na, sabihin nyo. Hindi pwedeng nagsasalita na walang kausap kasi alam natin 'yon, di ba? Kailangan may kausap, okay? Sige, pakisabi niyo ulit, ako nagdi-disciple na. Ang hirap magsinungaling. Ayan. So, the goal ng series na ito, maging disciple maker tayong lahat. Sino dito sa inyo, sigaw na lang ng amen, sino dito sa inyo ang disciple? Taas ang kamay. Sigaw nga, sigaw. Amen. Okay. Ang gulo ko no? Taas pa kamay. O amen ba? Ayan. So, disciple tayong lahat. Alam nyo kung bakit? Kasi nagpa-follow tayo kay Jesus. Di ba? Follower tayo ni Jesus, kaya disciple tayo. Sabihin mo sa katabi mo, pag follower ka ni Jesus, disciple ka. Kasi parang hard word, parang malalim na word, di ba? Pag disciple, disciple. Alam ko, 12 disciples lang yun, di ba? Okay? Pag ikaw ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, at sinusunod mo si Lord sa buhay mo, alam mo na, hindi naman kailangan pastor ka na, di ba? Sinusunod mo araw-araw kung ano yung gusto ni Lord sa buhay mo. Di ba? Nagbabasa ka, nakikinig ka ng preaching, nagbabasa ka ng Biblia. Sinabi doon, mag-pray ka daw, mag-pray ka, di ba? Sinabi doon ay, maging mabait ka daw, di ba? Oy, tumulong ka daw sa mga tao, mag-disciple ka daw, Lahat yun, kalooban ni Lord John, sinusunod natin siya. Kaya nga tayo ay follower. Di ba? Ano sa Tagalog na follower? Tagasunod. Di ba? Pag sumusunod ka, ano sa English nun? May iba pang salita dyan. Obey. Ang galing, di ba? Nag-breathe sa sumunod. Pag binaliktad mo ulit, naging obey na siya. Balik ulit natin. Di ba? Ibig sabihin, when you follow, you obey. Di ba? So, yun ang disciple. Nag-obey kay Lord. Sino dito ulit ang gustong mag-follow kay Jesus? Taas ang kamay. O, yung kabila naman. Okay. Okay. So, yan po yung talagang hinihit po natin. And you know what? Kung nahalata nyo na, hindi lang naman ngayong month na ito yung discipleship. Hindi lang last month. Actually, 8 months na natin pinag-uusapan na maging disciple tayo. At ngayon po, talagang hinihit natin na tayo ay mag-disciple din. Okay? Amen. Okay. So, malinaw na po yan. At hindi po madali, no? Sino po ba sa inyong nahihirapan mag-disciple? Naku, baka nga maging disciple pa lang, mahirap na. Mag-disciple pa kaya, no? Understandable po yan sa mga baguhan, no? Siguro yung mga months pa lang kayo na nakakilala sa Panginoon, nag-a-attend kayo ng D-group, understandable, no? Siguro one year, ganyan. Understandable po na medyo nahihirapan po kayo, no? Pero sa mga matatagal na, no, yung mga batikan na dito, no, mga suki, okay? Pagka kayo matagal na kayo nag-church, matagal na kayo nagdi-D group, matagal na kayong nagba-Bible study, no, nakikinig ng preachings.
Ano dapat po yan? Hindi na po dapat siya struggle sa inyo. Kasi naintindihan na natin. At ayaw po natin, sa church na ito, na seminarista lang tayo. Alam niyo yung seminarista lang? Yung puro lang seminar, pero hindi ginagawa. Seminarista po ang tawag doon. Okay? Dapat gagawin natin yung lahat ng natututunan natin sa Word of God. Okay? At isa pa, dapat bumabait tayo habang tumatagal tayo. Di ba? Amen ba? O, sige, tingnan mo ulit yung katabi mo. Head to foot. Mukha na bang mabait yan? Okay? Kasi po, pag disciple ka, may kasabihan tayo. Pag disciple ka, bawal ang nagbabait-baitan. Okay? Bakit? Kasi makakarating kayo sa langit-langitan. Hindi pa pwede yun. Kailangan totoong mabait kasi nung tinanggap nyo si Lord, sa inyong buhay, merong tinatawag na fruit of the Spirit. Kung naalala nyo, si Brother Cesar, pinitsan, nagkakaiba ng gifts of the Holy Spirit and fruit of the Spirit. Ang pagkakaiba po niyan, yes, pwedeng ma-fake yung gifts. Di ba, no? Pwedeng ma-fake yung gifts of the Holy Spirit. Pwedeng nga ma-fake na kunwari na andito kayo, pero yung isip nyo nasa labas. Pero yung fruit of the Spirit, pag totoong talagang namumuhay kayo sa Panginoon at sinusunod natin, we follow Christ tsaka yung gusto ng Panginoon, yung fruit of the Spirit, nagsisimulang lumabas, nagiging bulaklak, nagiging prutas, naging bunga, nahihinog, at nakikita po yan ng maraming tao. Tingnan niyo po ulit yung katabi niyo, nakikita ba yung fruit of the Spirit dyan? Sige, tingnan niyo. Parang nahihiya kayo magtingin. Hindi ba? Hindi. Dapat nakikita po sa atin. So, meron po ako, ang ganda po ng worship natin, no? Tsaka yung mga mensahe po nito. Pero, yung pong paghayo, di ba kanina, to the ends of the earth, sabi po kanina. Ang totoo po talagang pag-worship sa Panginoon ay nagre-result po yan ng going. Totoo po yan, going. Meron po ako natutunan dati, paano daw mag-line up mag-program sa church or mag-line up ng songs natin. Ang unang paraan is yung kaninang kinanta natin, ay yung binasa kanina ni Grace, na enter His gates with thanksgiving and in His courts with praise. And then Holy of Holies yung susunod, di ba? Outer court, inner court, tapos Holy of Holies, makakarating na tayo sa pinakamalalim na worship. So, yung mga song natin ganon. Batian, horizontal, nagkukumustahan, yung mga songs natin. Tapos later on, from horizontal, magiging vertical, si Lord na yung kausap natin. So, isang paraan yun ng pag-line up, parang seminar ng worship leading. May isa pa pong paraan. At ito po ay related talaga sa ating discipleship. Okay? Ang isa pong paraan na makikita po sa Isaiah chapter 6, ito yung conversion ni Isaiah. Okay? Or sabi na natin, na-meet niya si Lord. So, ang sabi po dyan sa Isaiah, nakita niya yung presence ni Lord, yung splendor of His holiness. Yung kung gaano ka majestic at gaano ka awesome si Lord and amazing sa Kanya. Nagliliwanag, talagang hindi niya maipaliwanag, sobra. Yung mga angels napapaligiran ng Diyos. At ano po talaga siya? Overwhelming ang presence ni Lord. Nakita po yan ni Isaiah. After that, nakita niya pong sarili niya. Nakita niya sarili niya, sabi niya, woe unto me, for I have an unclean lips, sabi niya. So, pagkatapos niya makita si Lord, nakita niya sarili niya kung gaano naman siya karumi, kung gaano siya makasalanan. So, ibig sabihin po nun, kung totoong na-worship po natin ang Panginoon, nakita po natin, ang puso na po natin, ang sarili natin, kung gaano naman tayo karumi sa harapan ng Panginoon. At hindi po nagwawax doon ang worship. Pag nakita natin ng puso natin sa harapan ng Panginoon na marumi tayo, si Lord po ay yung angel ay kumuha ng baga doon sa Isaiah at inilagay po sa dila ni Isaiah.
Siya po ay pinatawad ng Panginoon sa kanyang karumihan. Sabi po doon, at ikaw ay cleansed na. Sabi po doon sa Isaiah. And then, pagkatapos po noon, nagtanong si Jesus, nagtanong ang Diyos, whom will I send? Whom will I send? Sabi niya. Alam niyo po, dahil totoong nag-worship at nag-repent si Isaiah, na bago siya sa kanyang nung nakita niya ang Diyos, nabago ang kanyang buhay, ang kanyang puso. Ang sabi po niya, nung tinanong ng Diyos, whom will I send? Sino ang isi-send ko sino ang isi-send ko sa mga tao? Sabi po ni Isaiah, here I am, Lord, send me. Ang ibig sabihin po noon sa ating pagsamba, ang dulo po niyan ay going. Meron pong pinagagawa sa atin kung bakit tayo nag-church, kung bakit tayo nag-gather as family, as body of Christ. Hindi po yan para mag-enjoy lang ang ating fellowship, para hindi lang tayo dumami ang friends or matuto ng salita ng Diyos. Ang totoo pong pakay ng Diyos kung bakit narito ang church ay to be disciple makers. By the way, hindi po natin nabati kanina, nasa online na pala tayo, nasa Facebook and YouTube. Good morning sa inyong lahat. So yun po yung pakay talaga, no? Kaya nga po, si Jesus, di ba, kayo, kunyari na lang mamamatay na kayo, nasa deathbed kayo, ano ang huli niyong sasabihin sa mga anak ninyo o sa pamilya ninyo? Di ba, ang sasabihin niyo, yung pinakamahalaga? Si Jesus, bago siya nag-ascend, Great Commission ang sinabi niya sa kanyang mga disciples. Sabi niya, go and make disciples of all nations. Siyempre, yung Acts 1:8, sinabi niya rin ni Jesus yun, na hintayin ninyo ang Holy Spirit, papadala ko sa inyo para tutulungan kayo sa pagdi-disciple. Yun pong meaning nun. So, alam na po natin na pinakamahalaga sa Panginoong Jesus na tayo ay mag-go and make disciples of all nations. Nakakatakot yung all nations, di ba? Hala, Lord, hindi ako ready pumunta sa ibang bansa. Wala akong pera, pamasahe. Lord, paano yun? Mag-i-English doon. Problema ko yan kapag kaka-Kairos kami. Kasi may Malaysian na kasama kami. Facilitator ko pa yun. So, kailangan mag-English ako na mag-English. Ang hina ako mag-English, di ba? So, barok-barok talaga. So, problema, di ba? Paano yun, Lord? Huwag po kayo mag-alala. Kasi yung context ng nations na binanggit po doon ni Jesus, it doesn't mean countries yun. Okay? Hindi yun bansa. Okay? Pag tinagalog yung Great Commission sa ibang translation, bansa ang nilagay doon. Pero ang totoong meaning noon, para po hindi kayo mahirapan sa pag-intindi noon, ang ibig sabihin po noon ay go and make disciples of all people groups. Ano-ano ba yung mga people groups? Okay? Ano-ano ba yung mga people groups? Bisaya, Ilocano, Bicolano, Tagalog. People groups yun, ha? O, di isang bansa lang naman tayo, di ba? Pero ang dami. Ano pa mga people groups? Di ba? Office, trabaho, negosyante, mga IT, engineers, mga samahan ng mga bikers, di ba? Ano pa? Mga may hilig magluto, mga family man, family woman, estudyante, di ba? Ang dami, school, ano pa? Mga marites. Sama nyo na yan, di ba? Di ba? Mga manghinginom, lahat yan. People groups sa mga yan, di ba? So, naiintindihan nyo na. Go and make disciples of all people groups. Di ba? Baptizing them, teaching them to obey. At sasabahan tayo ng Panginoon. Di ba? Hanggang the ends of the earth, the ends of the age. Sabi po dyan. Yun po yung pinagdidiinan at yun po yung preaching ni Pastora Nina, di ba? Kung gaano kahalaga ang going. Okay? Tapos si Brother Jay naman, ang preaching naman niya ay persons of prayer. We must be a person of prayer. Okay? Hindi po natin hahanapin. Tayo po yun. Okay? Kaya po, pag nag-prayer meeting tayo, wag lang yung puro
pansarili natin, di ba? Oh, may sakit ako, ganyan. Pag-pray nyo naman ako, di ba? Ay, may sakit yung pamilya ko. Ay, nangangailangan si ganito. Ay, jobless si ganyan. Di ba? Kasama na po yun sa papanalangin natin. Pero, we must be persons of prayer na pinagpipray po natin yung mga kaluluwa na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Kasi pasasayang eh. Sayang, natin, ang panalangin natin, puro pansarili lang natin, di ba? Hindi natin masusunod talaga ang kalooban ng Panginoon. So, tutulungan po tayo ng Panginoon, okay? Kasi, sabi niya, I am with you always to the very end of the age. And then, Ate Ni naman, Sister Ni naman, yung kanyang preaching ay hanapin daw natin yung persons of peace sa ating pagdi-disciple, sa ating pag-evangelize. Oh, di ba? Naintindihan natin. Yung person of peace, siya yung may authority sa isang lugar o meron siyang tinig na pinapakinggan ng mas maraming tao. Strategic yon, di ba? Kasi, kapag ka person of peace ang... Wait lang, ano yun? Ilanggam. Sweet daw ako eh. Yun. So, person of peace, ang hahanapin natin. Strategic yon. Kasi, kunwari, barangay chairman natin. Di ba? Barangay chairman or family, siya yung nakakaangat sa buhay o siya yung panganay. So, person of peace yun, di ba? So, pag siya ang nasharean mo, nakilala sa Panginoon, yung buong pamilya na, yung kung saan siya may authority, nasasagot na. Di ba? Siya naman ang bahala doon. Nagigets niyo po. Kaya napakahalaga po na sa ating pagdi-disciple, hinahanap din natin somehow kung sino ang persons of peace. Kasi ginagamit din po pag tayo ay nag-mission sa mas malayong mga lugar. Okay, kagaya ni Ate Myra, di ba? Sabi siya ay isang person of peace. Sa Bible po, maraming person of peace. Si Samaritan woman, nung nakilala niya si Jesus doon sa well, tumanggap siya sa Panginoon, pinamalita niya sa maraming kakilala niya. Di ba? So, person of peace siya. At marami pong iba. So, ngayon naman po, ang pinakahuli sa series po na ito ay Engaging the Lost. Sabihin nyo, Engaging the Lost. Ayan, parang sa kasal yan, engage. No? Pero ang Engaging the Lost, makikisalamuha ka, makikiconnect ka sa lost. Okay? Pag sinabi nating lost, yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Okay? So, ang scripture po natin ay makikita sa Matthew 9 to 13, and then tatalon po tayo sa 35 to 38. Okay, basahin ko po. The calling of Matthew. As Jesus went on from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax collector's booth. Yan. Follow me, he told him. Sabi ni Jesus, follow me, Matthew. And Matthew got up and followed him. Ang sarap, no? Sinabi lang ni Jesus, follow, and then nag-follow ka agad. No? Yung mga anak natin, oy, gumising ka na. Sunday ngayon, church. Ayaw pa. Pero dito, hindi niya kakilala ni Jesus. Sabi niya, follow me. Tumayo si nagtatrabaho siya di ba? Tax collector siya, tumayo siya, and he followed Christ. While Jesus was having dinner at Matthew's house, sandali, follow me. Tapos, parang may kulang sa storya. Yung verse 10 kagad, while Jesus was having dinner at Matthew's house, many tax collectors and sinners came and ate with him and his disciples. Kainan na kagad. Okay? When the Pharisees saw this, they asked his disciples, why does your teacher eat with tax collectors and sinners? On hearing this, Jesus said, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. But go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice. For I have not come to call the righteous, but sinners. And then, laktaw po tayo, 35. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd.
Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into the harvest field. Let's pray muna. Father God, salamat po Lord sa araw na ito. Salamat Lord sa presence mo na nagbabago Lord ng buhay. And right now naman Panginoon, nakikinig kami ng iyong mga salita Panginoon. Hayaan mo Lord na mabago din ang buhay namin sa pamamagitan nito O Diyos para magawa namin ito Panginoon sa aming mga buhay Panginoon. Buksan mo ang aming mga puso't isipan. Alisin mo Lord ang anumang makakahadlang sa aming pakikinig. Gamitin mo, Lord, ang inyong lingkod na maging daluyan ng mas malinaw na mensahe mo, Panginoon, sa araw na ito. At ngayon pa lang, Lord, inaangkin na namin ang katagumpayan na iyong pagkakaloob sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang background po nito, si Jesus po ay nagsimula na mag-ministry. Ibig sabihin po niyan ay, humayon na siya, at nag-perform na siya ng miracles. Okay? Naalala niyo po yung mga miracles, ang bakit ko? Nakalakad yung bulag. Nakalakad yung pilay, nakakita yung mga bulag. Okay? Tapos, nagpakain din siya ng marami. Okay? Ano pa? Pinagaling na po yung mga may sakit. Okay? Nag-perform siya ng miracle at na-witness ito ng maraming tao kung saan man siya pumupunta. So, pinrich po ni Pastora, anong level yon? Come and see. Very good. Wala akong pampremyo dito eh. Okay, very good. Come and see level. Ang discipleship phase po yun ni Jesus na come and see level. Pinakita niya lang, napakita lang siya ng mga kamangha-manghang bagay. And then, after that, tinawag niya na si Peter. Sino kapatid ni Peter? Albert? Andrew. Wala sa Bible si Albert, okay? Andrew. Sino yung kapatid ni James? Si James? Sino pa? Kapatid ni James? John. Okay? So sila po, tinawag na ni Jesus. Ganun din. Come, follow me. I will make you fishers of men. Kasi manghingisda sila. Yun ang sabi ni Jesus. So sumama din sila. So may apat na follower na si Jesus. And then, so nagpe-perform nga si Jesus. After na mag-perform ng miracles, tumawid siya sa sa pampang, tumawid siya. At pinuntahan naman niya si Matthew. Si Matthew nasa tax collector's booth. Kung napanood niyo po yung The Chosen, maganda po yung yung pagkaka-illustrate po doon, yung movie na yon. Series pala yung sa Netflix. Netflix ba? Meron po silang sariling website na doon napapanood yung buong series ng The Chosen. So, ang context po noon, bakit nagalit o bakit kinaston si Jesus, bakit sila nakakasalamuha? Kasi mga tax collectors ay considered outcast, sinners. Sila. Kasi parang traidor ang tingin sa kanila. Kasi kakampi sila ng Roman Empire. Sila yung nagpapataw ng buwis. Sila naniningil ng buwis sa mga Hudyo. Sa mga fishermen, sa mga merchants, sila yung nagpapataw. At kung ano yung sabihin ng Roman Empire, magkano ang buwis, sila nagpapatupad nun, kahit na mahal. Samantalang Hudyo rin sila. So, kaya traidor, ang kalaban sila ng mga Hudyo. Kaya ganun po ang tingin ng mga Pharisees, ng religious sector that time, sa kanila. Kaya question siya ni Jesus, bakit ka nakikisalamuha ng mga Pariseo? Bakit nakikisalamuha? Diba? Mga outcast sila, mga makasalanan sila. So yun po yung istorya po noon. Okay? So titignan na po natin. Doon po sa verses na yan, meron tayong matututunan kung paano ba nag-i-engage sa mga lost. Okay? So, obserbahan po natin yung paraan po ni Jesus. Paano nag-engage si Jesus kay Matthew? Paano tayo makikipag-ugnayan sa iba? How to engage the lost? Number 1, be where the people are. Kung nasaan yung mga lost, dapat pumupunta tayo doon. Masarap po sa loob ng church kasi mababait po ang mga tao dito.
tignan mo yung katabi mo, mabait yan, di ba? Sarap, di ba? Wala kang problema. Kasi ano yan, hindi na o-offend yan, di ba? Kahit ano sabihin mo dyan, di ba? Mabait. Pero pagdating sa labas, di ba, no? Ala, baka may harsh dito, baka mapahiya ako. Baka pagsabihin ko sa kanya, follow me. Baka mapahiya ka, di ba? So, iba, di ba? Sa iba. So, kailangan natin, number 1 po, be where the people are. Kahit na ganun po, i-ready po natin ang ating mga puso't isipan. Marami pong magre-reject, marami mga negative people. Pero alam niyo ba, marami din namang hindi. Marami din namang tutugon sa'yo. Sabi sa binasa natin, diba? The harvest is plentiful, but the laborers are few. Marami na po, ready na. Hinug na sila. Naghihintay na lang na i-share mo. Okay? At isa pang realization po dito. Pag bago ka sa Panginoon, iniisip natin, mahina siyang mag-invite. Pero sa totoo lang, parang ang mas mabilis pa sila mag-invite. Naalala ko si Ate Rhea. Si Ate Rhea, bago lang siyang member ng church, no? Pero talagang nagkikwento siya, nag-i-invite talaga siya ng mga kaibigan niya, mga kapitbahay, sa church. Marami nang nag-reject sa kanya, di ba, Ate Rhea, no? Marami rin namang nagsabi ng yes, pero hindi naman. Pero may mga pumunta na rin. No? May mga pumunta na rin dito sa church. So, kailangan lang po, puntahan po natin sila. Okay? Be where the people are. Jesus went to where they are. Di ba? Sabi doon sa verse 9, Jesus went on. Hindi siya naghintay lang na may lumapit sa kanya. Okay? Ano pa? Sa verse 35, Jesus went through the towns and villages. Nagbarabarangay si Jesus. O tayo, hindi naman siguro magbabarabarangay, di ba? Pwede rin natin gawing activity yan. Pero, dinala ka ni Lord kung saan ka. Saan nakalocate ang bahay mo, gagamitin ka ni Lord doon. Saan ka nagtatrabaho, gagamitin ka ni Lord doon. Saan ka nagninegosyo, gagamitin ka ni Lord. Estudyante ka ba, gagamitin ka ni Lord. Di ba? So, ang ibig sabihin pa dito ng go where the people are, at least makapasok ka sa puso nila. Maging kaibigan mo sila. Okay? Meron pong tinatawag na subculture packets. Okay? Bulsa, no? Sa isang culture, kunwari, Filipino tayo, di ba? Meron tayong general culture. Meron din itong subcultures na tinatawag. Just like the church, di ba? Iba yung kultura dito sa church natin, iba yung kultura sa ibang churches. May subcultures. And people live in different subculture packets. Okay? Ano-ano ito para maintindihan ninyo? Iba-iba tayo ng language and dialects, di ba? Ethnic groups. Meron nga Ilocano, Kapampangan, Tagalog, Bicolano, Bisaya, English. May Muslim pa, may Igorot, di ba? Ano pa? Ang dami. Iba-iba tayo ng dialects and ethnic groups. So, ano po yun? Intindihin natin na may subcultures ang bawat isa. Okay? Ano pa? Ibig sabihin, may kaugalian sila na dapat maintindihan mo yung kaugalian nila. Minsan, sumisigaw, di ba? Kausap mo, kamusta ka na? Sumisigaw ka agad, di ba? Baka yung culture ng nila, di ba? Ganon, di ba? Magsalita ka agad, di ba? Parang nakasigaw ka agad. Meron naman galit na, pero naman lumanay pa rin. Subculture packets po yun, okay? Ano pa? Hobbies and interest groups. Ano din to? Subculture packets. Merong sporty, may music lover, may mga biker, di ba? Ano pa? May mga clubs, di ba? Samahan. Social clubs. Enthusiast kayo sa maraming bagay na iba't ibang bagay. O kaya naman yung mga marites, people group din yun, di ba? Hobby yun di ba? O ano pa? Workplace, profession, and vocation. Pag nag-uusap yung mga engineer, ano yan? Mga technical lagi. Mga IT, computer lagi yung usapan. Business owner, business naman na pinag-usapan nila. Diba? Call center, ganun din. Sales agents, iba rin, di ba? So, kasama din po yan sa
subculture packets. So, intindihin po natin. Okay? Ano pa? Yung mga packets na ito ay nag-overlap. Okay? Example na lang, may Ilocano na IT professional din siya. Tapos, pamilyado na tao, mahilig siya sa music. At nagra-rider din siya, di ba? At mahilig siya magluto. So, halo-halo na yon. So, pag naintindihan po natin yan, so, the goal is to reach them. The goal is, puntahan natin sila kung saan tayo makakakonect sa kanila. Okay? We must go where they are. Okay? Kapag mahilig sa sports, edi makipaglaro ka. Di ba? Kung mahilig sa marites, makipag-marites ka. Daanin mo sa magagandang, kasi minsan ang marites, di ba? Ang pinag-uusapan, mga negative. Dali mo sa positive na mga usapan. Di ba? Kasi mahilig lang sa kwentuhan yon. Intindihin natin na baka wala silang magawa, mahilig silang magkwento ng ibang bagay, di daanin mo. Kwentuhan mo siya ng mga magagandang bagay. Gusto niya ng kausap, wala palang kausap sa bahay, di ba? Mga ganyan. So, yun yun. Sa trabaho, ganun din, kilalanin natin sila, mga break time, mga happiness and pain nila, kailangan malaman po natin yung ano yung mga hugot nila para po makakonect tayo sa kanila. And then add value to them. Ibig sabihin nun, kung meron kang maitutulong sa kanila, panalangin. Special po yung panalangin na yan. Pwede nyo pong gamitin yan, yung panalangin. Kunyari, medyo friends na kayo, tanongin mo siya, meron akong, may prayer meeting kami, anong prayer request mo? Diba? So, go where the people are. Pwede po kayo magsimula ng mga usapan na, kamusta ang buhay? Kamusta ang pamilya? Trabaho? What are you thankful for this day? Diba? Kayo po ang unang bumati sa kanila. Okay? Huwag tayong takot. Kasi the goal is, makakilala sila sa Panginoon through us. Gagamitin tayo ni Lord. Sino ang gagamitin sa kanila? Tayo po. Naalala ko po yung bagong community namin, kung saan kami nakatira. Hindi po namin nakikita mga kapitbahay namin. Nakikita lang namin mga kotse. Pag sa umaga, umaalis yung mga kotse. Pag sa hapon, nakikita mo na andyan na yung kotse. Pero wala yung mga tao. Hindi talaga namin nakikita. Mahirap, badalang kami magkita-kita po doon. Siguro, ganun din kami, hindi kami makita doon. Pero one time, nag-brown out. Okay? Nag-brown out, gabi. So local brown out lang po yun, sa loob lang ng community. Sa street nga lang talaga namin nag-brown out. So, naglabasan yung mga tao. Ting! Sabi ko, oy, naglabasan sila. Sabi ko, grabe, no? Buti na lang, nag-brown out, nagkita-kita tayo. Sabi ko, ganyan. Nagsimula po ako ng conversation. And then, nagsimula na, nag-usap-usap na, nagpakilanlan na kami doon. Ay, siya si si ganong C. Ay, C din. Tatlo silang C. Ito, Gibara. So, mga Chinese po kasi yung nasa street namin. Sabi nga nila, dapat daw palitan yung pangalan. C Street na. Tapos, ganon. Nagkapalagayan na po doon. So, somehow, naka-connect na po ako. Kasi si Leia that time, wala, no? So, ganun po. So, nagsimula na po kami. Magkakakilala na po kami doon. So, Jesus invited Matthew to follow him sa verse 9. So, hindi po siya nag-alangan, si Jesus, no? Nang tawagin niya, si Matthew. Sa atin, we can initiate conversation. Huwag tayo mag-overthink. Kasi lalo mo pinag-iisipan, lalo ka napaparalyze. Kunwari, andyan siya, ano sasabihin ko? Nagmamadali yun. Pag ganun, wala na. Diba? So, just be natural at nakikipagkaibigan. Diba? Marunong naman kayo makipagkaibigan, diba? Ganun lang. Hi, kamusta ka? Batiin mo. Ang ganda naman ng aso mo. Whoosh! May kulis na eh. Diba? Basta, bumati ka ng maganda. Okay? Batiin mo siya ng anything. Ang ganda naman ang damit mo. Okay? Be positive. Huwag ko sasabihin, saan mo nabiling ukay yan? Huwag ganon, masama yun. Diba? Sabi, ang ganda naman. Gusto ko rin ng ganyan. Sasabihin na, ay, nabili ko sa ukay yan. Oh, talaga, saan ukay yan? Oh. Just connect and make friends. Kunin mo na kagad FB. May FB ka ba? Para at least connect naman tayo. See? Ganun po.
And then we can ask nga engaging questions like life, family, children, jobs. And then makikita mo yung happiness nila. Makikita mo rin yung pain nila, yung hugot nila. And then you can pray. Alam mo, pag pray kita, meron kaming anong panalangin mo. Nga, yung mga anak ko medyo napapariwara sila. Talaga, gusto mo ngayon na? Ba't mo pa patatagalin kung pwede naman ipanalangin? Di ba? Ganon po ang pwede nating gawin. Naalala ko po, pumunta kami sa Bolinao. This is a business trip. Meron po kami presentation sa isang resort doon. Pagdating namin doon, malayo po 6 hours to 7 hours na biyahe. Pagdating po namin doon, yung lugar na kung saan kami naka-check-in, supposedly, nakasarado pala 2 weeks. 2 weeks na. Yung pong anong yon, yung pong, ano tawag doon, parang Boracay po yun tuloy-tuloy na mga resort. Para pong ano sila, medyo nalulugi sila dahil may rin nalunod nga po na balita siya. So, hindi sila masyadong pinupuntahan ng mga tourists that time. So, nakasarado yung supposedly, doon kami naka-check-in. So, naghahanap po kami ng iba. Nakarating po kami sa Holy Land Resort. Ang ganda, di ba? Pero ang ganda po ng pangalan, pero hindi po masyadong, decent naman siya. Pero, huwag niyo pong imaginein na maganda po yung place. So, si Leah po, magaling po siya maghanap ng person of peace. Sabi niya, sino kaya ang may-ari nito? Ayan. Pag naespatan niya, siguro ito. Kinausap na yung matanda, babae siya, senior citizen, kayo po may-ari? Oo. Galing, di ba? So, gusto po namin mag-check-in dito kasi nakasarado pa yung resort, ganito, ganyan. So, nag-check-in kami, and then, kwento, and then, period na. So, pumunta na kami sa room, and then, dahil yun ay magsi-6 na, so, punta kami sa dagat, and then, sunset. Kitang-kita po yung sunset. Pumunta po doon yung matanda. Okay? Yung person of peace. Okay? Tapos, nakipagkwentuhan ulit siya sa amin. Hanggang sa ang kwentuhan po namin, nakarating sa pamilya, kasi ang dami na rin challenges, siya yung nag-aasikaso ng lahat. Marami siyang anak, pero may kanya-kanya ng negosyo. Tapos, nakarating po ako sa point na, kamusta po, nakakapag-church naman po ba kayo? Pwedeng makarating doon, di ba? Basta bumukas po ang puso at sumasagot po sa inyo, pwede pong ma-lead doon sa ganung usapan. At, sabi niya, doon ako sa bayan, may simbahan doon. So, alam ko na po ang meaning niya. Sabi ko lang sa kanya, kasi nagpa-pour out siya ng dami daw yung challenge. Siya nag-aasikaso ng mga papeles, mga bayarin, ganito, ganyan. Sabi ko, alam niyo po, huwag niyong kakalimutan si Lord sa buhay niyo. Sabi ko sa kanya. Kasi si Lord lang po ang makakatulong sa lahat ng problema ninyo sa buhay. Tapos, yun may number po kami na, pa-follow po namin. Dapat i-follow po namin. So, pwede pong ganun. Okay? Pwede pong ganun ang paraan po natin. Basta be where the people are. Okay? And then, Jesus welcomed everyone and spent time with them. Mag-spend po talaga ng time. Si Jesus nakikain, di ba? Sabihin, yung verse 9 tsaka verse 10, meron pang follow me. Sumunod si Matthew. And then, follow me, dapat pupunta sa lugar ni Jesus. Pero, saan pumunta? Sa lugar ni Matthew, kung saan niya sinabing follow me. Ibig sabihin, may kwentuhan na po sila doon. Kamusta ka na, Matthew? Siguro may ganyan, no? Kamusta na ang kabuhayan? Kamusta na pamilya mo? Siguro sabi ni Matthew, kasi galit din sa akin, pati pamilya ko Akala nila, tinakwil ko na sila kasi naging tax collector. Di ba? Hindi natin alam kung ano pinagdadaanan nila, kung bakit naandun sila sa kalagayan nila ngayon. And then, nakikain si Jesus. Strategic po yon. Nag-invite si Matthew, o baka may meeting lagi sila every night. Mga tax collectors, mga samahan ng mga makakasalanan. May meeting gabi-gabi. Ganyan. Si Jesus na andun. Nakikain siya, nakispend time siya doon. Hindi siya nahiya. Siguro kung hindi nga kilala si Jesus, akala mo tax collector din si Jesus. Di ba? So, nag-spend ng time si Jesus sa kanila. So, tayo ganun din po. It demands time. Paano naman yon, Pastor? Busy na nga ako gabi-gabi nga, traffic, di ba? Pagod na nga ako May pamilya pa ako. So again, babalik po tayo, kung saan ka nilagay ni Lord, doon ka gagamitin.
Sa trabaho ka, di sa trabaho, may break time, di ba? Konting, being friend, and anong prayer request mo, panalangin kita. Tapos follow up, kamusta na yung pinanalangin natin? Di ba? So, ganun po pwede natin. Spend time with them. Meron pong tinatawag na traditional evangelism practice po noon na hindi po magandang naging effect. Ano po ito? This is yung extraction evangelism ang tinatawag po noon. This is where yung mga evangelists, ina-extract nila yung mga people groups palabas doon sa kanilang groups, affinity. Okay? Tapos, papalitan nila ng subculture. Di ba may subculture sila? Ang ginagawa kasi noon, alis ka dyan sa subculture mo. Dito ka sa bagong culture. Yung culture na yon minsan, hindi naman biblical. Di ba? So, ang akala ng mga tao, ang Christianity, pagpapalit ng culture. Hindi, di ba? Example na lang. Ang nagdala po ng biblical Christianity sa Pilipinas ay hindi po mga Spanish, hindi sila, di ba? Ang nagdala po ng biblical Christianity ay mga Amerikano. Okay? So, yung mga Amerikano, dinala nila pati culture nila. Kaya naman, ang CTTP noon, ang init-init sa Pilipinas, di ba? Naka coat and tie, naka ganyan, naka mahabang damit, mahabang hair. Ganun sila noon. Tapos hymns ang kinakanta. Di ba? Ang kinakanta sa Pilipinas, ano ba? Di ba? Mga kulintang, mga, di ba? Yung mga indigenous, ganon. So, akala ng mga Kristiyano, ganon ang pagiging Kristiyano. Pag tingnan mo na sa Bible, hindi pala. Kung saan ka, huwag mong aalisin yung pagiging Pilipino mo, pero Kristiyano ka na. So, nagets po ninyo. Kaya naman, ganun din po sa extraction discipleship ang ginagawa rin natin. Aalisin natin, sa subculture nila, yung mga dinidisciple natin, papalitan natin ng bagong kultura. Namimiss natin kung hindi natin siya aalisin sa lugar kung nasaan siya. Imbis na isa lang ang maabot nun, pwedeng 10. Di ba? Yan, may mga qualifications pa po yan, no? Pero hindi ko na po papaliwanag ng mabuti. Pero yun po nga ang nangyayari. Imbis na naaabot pa po yung mas marami, hindi na. Tapos ang ginagawa pa natin sa loob ng church, meron tayong insider language. Insider language. Sa tayo lang nagkakaintindihan. Amen ba dyan? Di ba? Kunyari na lang, example. Yung mga youth, pag tumayo dito, parang nagiging matanda magsalita. Di ba? So yung mga baguhan, kunyari, sample ko kanina, inaanyayahan ko po ang lahat na tayo po ay tumayo. Nagiging merong pagsasalita, nagiging active versus passive. Ako po ay, nagiging ganun na. So parang nagiging matanda na yung dating, no? Youth sila. So, may in-invite siya. Kunwari, naglakad man sila. Ay, pare, kanto ganyan, enjoy doon. Tapos magtasalita pala dito. At ngayon po, idadako na tayo sa... Di ba? So parang naiiba dito sa harapan. Pwede naman natin gawing conversational ang ating pag-uusap. Di ba? Pwede. Kaya nga, natutuwa ako doon sa Pinoy version ng Bible. Kasi kausap ka talaga ni Lord. Pag nagbabasa ka. Na parang dabarkad si Lord. Huwag niyo pong isipin na nawawalan po ng galang. Di ba? Yung ganon. Kasi, it's their culture yun eh. Okay naman po na gumagamit ng malalalim na salita. Kasi hindi nakakalimutan ng words, no? Pero, let's be conversational. Maging totoo lang talaga yung usapan natin. Hindi kayo nag-change ng channel kapag nasa labas kayo, iba. Nasa loob ng church, iba rin. So, let's be, pareho. Okay? Challenge talaga yan kapag hindi ka mabait sa labas. Di ba? Hindi ka mabait sa kapitbahay mo. Ikaw pa yung nangaaway. Di ba? Pagdating sa church, hindi ka mangaaway, mabait ka. Challenge talaga siya. Kaya ipamuhay talaga natin yung natututunan natin sa Biblia.
ano natin, gawin nating buhay yan sa kapitbahay natin, sa buhay po natin, sa trabaho. Para hindi tayo nagsiswitch-switch. Di ba sabi nga natin, bawal ang nagbabait-baitan, makakarating sa langit-langitan. Ayaw po natin yun. Kailangan totoong langit ang mapuntahan po natin. Amen. Okay, sige, sabihin mo sa katabi mo, sa langit-langitan ka ba? Ang gusto mo, sige, magbait-baitan ka. Okay. Layo ko na. Ayun. Without compromising. Okay? Pupunta tayo sa kanila without compromising. Example na lang, nakipag-usap ako doon sa mga Chinese na kapitbahay namin. Tapos sabi na, gusto mo, pasara natin itong kalsada. Sabi na, at maglatag tayo dito ng table. Sabi na, uy, mukhang implying na inuman ka. Parang gano'n. So, buti na lang walang sumakay doon sa joke na yon. Kaya wala naman pong anything na gano'n. Pero, ready po ako na ibahin ang usapan. Ganyan. At ready akong sabihin, pastor po ako. Parang naalala ko yan Diyan sa Landers, may free taste ng wine. Ganyan. May free taste sa gasa, gano'n. Sir, free taste po, wine. Sabi ko, pastor ako. Natawa sila. Tawa din nung nag-offer. Sabi na, ay sir, meron po ditong non-alcoholic. Sige, tikiman ko non-alcoholic pala eh. Papait pa rin. So, wag i-compromise, okay? Pwede niyong sabihin, ay nako, Christian na ako ganito, ganyan. So, at least, nag-set ka na agad ng boundaries, igagalang ka po nila later on. Okay? Later on nga, pagka consistent ka, o tawag na sa'yo, pastor. Tawag na sa'yo, pwede ba, brother ka na rin, di ba? Pwede bang ipanalangin mo naman to? Ganyan na. Kapag nag-stand ka. Pero pag palipat-lipat ka ng channel, lalo kang nahihirapan, natitisod pa sila sa'yo. Amen ba dyan? Amen. Okay. Next point. Jesus resisted the self-righteous religiosity. Di ba? Sinaway nga niya kagad nung kinestyon ng mga Pariseo. Bakit ka nakikasalamuha sa mga kasalanan? Sabi ni Lord kagad, ang nangangailangan ng doktor, may sakit. Hindi yung mga righteous. Di ba? Oo nga, no? Sa totoo lang naman, walang righteous, no, not one. Di ba? Parang sinasabi niya, si Lord ka ba? Diyos ka ba? Para hindi makasalamuha sa mga tao. For all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo may kasalanan. Okay? Okay, so yun po. How to engage the lost? Number 1 is be where the people are. Number 2, oras na. Be compassionate to them. Sabihin nyo nga, compassionate. Ito yung maawain ka, mapagmahal ka, mapag-unawa ka sa iba. Compassionate po ang tawag dyan. So, Jesus spent time and Jesus started a conversation to Matthew. So, pwede tayo mag-build ng rapport and building relationship. Yung tiwala nila sa atin. Si Jesus, di ba? Tiwala kagad si Matthew. No? Come follow me. Hindi ko alam kung gaano baka grabe yung dating ni Jesus, di ba? Sumama kagad, no? Hindi naman yung na-hypnotize si Jesus. Di ba? Hindi siya gumamit ng hypnotism, di ba? So, i-share po natin ang story natin para mag-share din sila ng story natin. Tayo magsimula ng usapan para mag-share din sila. Be open and sila din po yung mag-open sa atin. Be a friend and you will find a friend. Okay? Jesus ate with the tax collectors and outcasts or sinners. Okay? Sa atin po, pwede rin po natin gawin ito. Pwede natin silang imbitahan sa church. May kainan tayo. Kunyari, meron tayong celebration. Isa-isa lang. Kasi pag marami po, hindi natin kakayanin. Isa-isa lang. Sino bang iimbitahan ko ngayon? Ito. Sino bang sa susunod? Siya naman. Pwede pong ganon. Huwag puro kapatiran. Okay? Pwede naman po yun. Pero gusto po natin mag-share ng gospel sa iba eh. Be a friend to the lost. Jesus did not condemn them. Imagine mo, si Lord ba, pagdating doon? Kayo mga tax collectors kayo, nakikikain, mga tax collectors, mga makasalanan kayo. Hindi gumano si Jesus, di ba?
Di ba? So, naging friend talaga siya at iniintindi na kung saan sila. Okay? Jesus was compassionate to them. Ano pa? Okay. So, ulit. How to engage the lost? Number 1, be where the people are. Pangalawa, be compassionate to them. Marami po talagang hindi ka ibig-ibig, no? Marami po tayong mamimit na parang ayaw natin siya makakilala sa Panginoon. Meron nga po tayong case, di ba, na binubuli tayo, no? May case po ang church po ngayon, kung hindi niyo po alam, yung aksidente, yung Travis po natin. Kaya po si Pastora Jing ay nagpapahinga pa ngayon. Tapos, kung alam niyo po, nadimanda po si Brother Satur, pati yung church po natin. Imagine niyo lang kung yung nagdemanda sa atin, sasabihin natin sa kanya, ayaw ka naming maging Kristiyano, sama mo. Hindi siya tama, di ba? Kaya si Brother Satur, talaga namang bumilib ako sa kanya, sinabi niyang, gusto ko makakilala din siya sa Panginoon. See, that's the heart ng talagang gustong mag-disciple, no? Pag-pray po natin na makakilala siya sa Panginoon. Amen. So, ganun po. May maaaring may umaway sa'yo. Pag-pray mo, diba? Hindi ka ibig-ibig, enemy mo, ipag-pray mo siya. Kasi kaluluwa po sila. Kailangan po nila ang Panginoon. Last na point kung paano mag-engage sa iba. Be evangelistic to them. Okay? Be evangelistic to them. Jesus knows His mission. Hindi po nawawala. Kahit saan pumunta si Lord, kasama niya yung mission niya. Anong mission niya? To save the lost. So tayo po, bilang mga disciples ni Christ, na gustong mag-disciple din sa iba, o na kinumisyon na mag-disciple din sa iba, kahit saan tayo, dapat kasama po natin, hawak-hawak po natin, hindi natin binibitawan, sino ba ang mabibless ko dito? Sino ba ang sisharean ko dito ng testimony ko? Sino bang sisharean ko ng gospel? Kahit nasaan ka, dapat yung mission nasa puso mo na, nasa buhay mo na. Ayun po yung be evangelistic to them. Jesus went for them. Ang going po ay inevitable in disciple making. May gagawin po tayo. Hindi po pwedeng wala. Kaya po, bawal po talagang walang ginagawa sa Kristiyano. Kahit na wala kang trabaho, trabahuhin mo. Diba? Mag-disciple ka. Kunyari, retire ka na. Kumbaga, living comfortably. O ano pang gagawin mo? Mag-disciple ka. Diba? Going is inevitable. Hindi po pwedeng hindi tayo mag-go. Hindi natin naiiwasan ang pagpunta kung saan ang mga kaluluwa. Jesus reached out for them. Proclaiming, tingnan mo, sabi po dyan, proclaiming the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. Pumunta nga si Jesus sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang towns and villages, sa iba't ibang barangay. And then, sabi pa ni Jesus, the harvest is plentiful but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. Gusto po ni Lord na mag-evangelize tayo. Hindi lang tayo. Meron po mga tinatawag na access ministry. Sabihin nyo access ministries. Ito yung mga ministry na strategic po siya para makapag-welcome tayo o makakonect tayo sa iba pang hindi mananampalataya. Okay? Example po ng mga access ministries ay Vacation Bible School for kids. Yes, pang kids siya, pero access ministry ito sa mga nanay, sa mga magulang. Okay? So dapat nakakonect din sana sa mga magulang. Blood donation. Nako, si Sem Flores, okay? Si Sem, taas nga kamay, okay? Si Sem, nag-blood donate siya dito, nung nakaraang blood donation. So, the goal is, makausap namin yung mga nagba-blood donation and then ma-invite sa church. Si Sem po, bunga po ng blood donation natin. Amen. Pangalawa mo na, no? See? Invite po kayo. Access ministries po yon para po ma-share natin ng blessing sa iba, hindi lang po sa atin. Ano pa? Yung
medical mission, tutorial classes, kung meron kayong spare time, relief operations, gift giving, o sa Pasko, ano ba ang gagawin natin? Di ba? Business and livelihood, kung meron kayong alam, and many more. This requires creativity, finances, and evangelistic volunteers. Okay? Creativity, creative kayo, finances, kailangan meron kayong something. Okay? Kaya po, itong challenge din. Pag wala kayo, pwede namang mag-fundraise. Kasi may proceed kayo na maganda. And then volunteers. The harvest is plentiful, but the laborers are few. Jesus brought salvation to them. Hindi talaga, the goal is not just to be friends. Okay? The goal is for them to be saved. Sabi ni Jesus, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. Okay? Hanapin po natin yung mga nangangailangan talaga ng kaligtasan, which is lahat ng hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kailangan nila ng kaligtasan. Walang hindi kailangan ng kaligtasan. Let us bring salvation to the lost. Let us share the gospel to them. Let us share the ultimate blessing to them. Ang ultimate blessing po na pwede nating i-share sa kanila ay salvation, gospel, love of Christ. Mai-share lang po natin sa kanila yan, whether i-reject nila o hindi, o tanggapin nila, basta sinare po natin ang gospel sa kanila. Hindi po masasayang ang effort nating lahat. Ang pagtatanim po natin, hindi po nasasayang. Okay? Si Lord ang magpapatubo niyan. At you will know, you will see, kapag totoo po na ginampanan natin ang pagdi-disciple po natin sa iba, makikita na lang po natin na yung dati nating sinera naging Kristiyano na, kahit hindi po sa church na ito, kahit hindi po tayo ang ginamit ng Panginoon, may iba pang ginamit siya. The goal is makakilala sa Panginoon ang lahat ng tao. In conclusion, as disciple makers, we must engage people, and in order to do that, we must be where they are, be compassionate to them, and share to them the gospel of Christ. And let us use or create access ministries that we can connect to people to make them disciples of Christ. And let us participate. Napakahalaga po na gagawin po natin yung ating mga natututunan. Amen po ba? Huwag nating patagalin ang pag-abot natin sa iba, especially yung mga nakapaligid sa atin. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo, at hindi natin alam kung hanggang kailan sila dito sa mundo. Huwag nawa po sanang magsisi tayo. Nako, namatay na si ganito, namatay na si ganyan. Uy, lumipat na siya ng lugar. Hindi ko man lang siya na-share ng gospel. Panalangin po natin sila at gumawa po tayo, pagpalay po natin ng mga opportunities. Mag-open po ang Lord ng mga opportunities. Bigyan po tayo ng lakas ng loob ng Banal na Espiritu para abutin po ang mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Amen. Sige po, tayo po tayong lahat at magko-close na po tayo sa panalangin. Si Pastora Nina po ay may sakit ngayon. So hindi na po siya nakapunta ng katuparan. So panalangin po natin. Si Pastora Nina is very on purpose din sa kanyang pagtulong sa CTTP sa discipleship. Kahapon po meron silang ginanap na D-Group Leaders Manual na training sa Rock District. So baka po napagod siya o may nakain na hindi po maganda. At alam ko pong, sabi po ni Ate Irene, may sakit daw po siya ngayon. So, nakikiusap po ako doon sa mga bata pa, na i-grab po natin yung opportunity. Dahil pag bata pa kayo, you have the time, you have the strength. Kasi pag matanda na kayo, may time na lang, pero yung strength, kulang na, di ba? Pero again, hindi po limitation yon. Kaya ka na andito, bahagi ka ng church. May pinapaganap pa sa iyo ang Panginoon. Amen. May magagawa pa ang bawat isa sa atin. We are part
Hindi pwedeng sabihin, bata pa ako eh. Wala pa ako masyadong alam. Meron na. Kaya ka nang gamitin ng Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin, busy ako eh. Lahat po tayo busy. Bibigyan mo lang ng time. You will find time pag gusto mo. Pagka gusto may paraan. Kung ikaw ay matanda na, hindi mo pwedeng sabihin, wala na akong, matanda na ako eh. Kayo na lang mga bata pa. Kaya ka buhay pa, kasi gagamitin ka pa ni Lord kung nasaan ka. Kaya let's maximize our time. Amen. Let's pray. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, na aming pinakinggan ngayon sa lessons, Panginoon, nito na napakahalaga, Lord, na kami ay mag-engage sa mga taong hindi pa, Lord, nakakakilala sa inyo. Mga taong minsan sa outward appearance ay walang problema, pero the inside, marami silang hugot. Marami silang pinanggagalingan. May mga pains, may mga struggles, may mga needs na kailangan ma-address. At alam naman namin, Panginoon, na pangunahing solusyon ay makilala kanila sa kanilang buhay. And the rest, Lord, talagang you will give. Tutugunan mo, Panginoon. Kaya naman, hayaan mo na ang aming puso, Panginoon, ay para din doon sa mga taong hindi pa nakakilala, Panginoon, sa inyo. Lord, yung pag-ibig mo sa iba, sa mga tao, Panginoon, dalangin namin na maging ganun din ang pag-ibig na ito po, Panginoon. Lord, marami kaming limitations. Pero Lord, alam naman namin na sa iyo nanggagaling ang lahat, Panginoon. We can ask kung ano yung limitations namin. Maaring tanggalin mo, Lord, ang limitations namin, maaring hindi. Pero just the same, ang taong gusto ay gagawa ng paraan, Panginoon. Lord, gagamitin mo, Panginoon, ng bawat isa. Ano man ang aming age, ano man ang aming kalagayan, ano man ang aming culture, ano man ang aming trabaho or vocation, Panginoon. Gagamitin mo kami, Panginoon, kung nasaan kami. Palakasin mo kami, Panginoon. Hayaan mo na ang Banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang magbigay ng wisdom sa amin para magampanan namin ang pinagaganap o Panginoon sa amin. At hayaan mo, Lord, na patuloy kaming magpa-disciple kung sino man, Panginoon, ang ginagamit mo, Lord, sa amin para kami ay palaguin sa aming pananampalataya, sa aming paglakad bilang follower ni Christ. Maraming salamat po, O Diyos. Alam namin, Panginoon, na pagpapalain mo kami at gagamitin mo kami, Panginoon, na pagpapala sa iba. Lord, ganun din, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, ngayon. Una, yung nag-birthday, Panginoon, ikaw ang patuloy na magpala, Panginoon, sa kanila. Punuin mo sila, Panginoon, ng kagalakan sa buhay nila, kapayapaan, pag-ibig, Panginoon. At gagamitin mo rin, Panginoon, sila na maging blessing sa maraming tao, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, sa inyo, Lord, si Pastor Ranina, may karamdaman, Panginoon. Muli, O Diyos, dalangin namin ang kagalingan, Panginoon, ipagkakalo mo, Panginoon, sa Kanya. Kasabay na, Panginoon, ng may mga karamdaman ngayon. Ikaw ang aabot, ikaw ang dakila namin manggagamot, Panginoon. Ganun, Panginoon, may guest kami, Panginoon, ngayon. Ikaw, Lord, ang siyang nangusap, Panginoon. Ayaw namin, Lord, na ma-enjoy lang nila ang fellowship. Gusto rin namin, Panginoon, na ma-enjoy nila ng tuloy-tuloy ang presence niyo, Panginoon, sa kanilang buhay. Kaya, Lord, we speak blessing to them. Magpapalain mo sila, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa lahat ng nakinig ngayon, Panginoon, ng church, online man o face-to-face.
Ikaw, Lord, ang magpapala, Panginoon, sa bawat isa. We have concerns, Panginoon, personal, family, at iba-iba pa, Panginoon, concerns namin, Panginoon. Pero alam namin na Ikaw ang tutugon sa bawat isa po, Panginoon, para hindi ito maging hadlang para gawin namin ang Great Commission, which is for us to be a disciple and to disciple others for your glory, for your kingdom. Maraming salamat po, O Diyos. Muli, O Diyos, dalangin namin ang pag-ibig mo, aming Diyos Ama. Maiuwi namin, Panginoon, maipamuhay namin, ma-enjoy namin. Even yung grace mo, aming Panginoong Jesus, at ang pagsama ng Banal na Espiritu sa aming mga buhay. Inaangkin namin, Lord, ang pagpapala na nagmumula, Panginoon, sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palayo po tayong lahat ng Panginoon. Pwede na po tayo magbatian. God bless everyone. See you next Sunday.